isang paanyaya sa isang paglalakbay ng puso at kaluluwa. Ako po si Liala at maligayang pagbabalik sa Soul Tales. May mga pagkakataong ang lunas sa isang karamdaman ay hindi matatagpuan sa siyensya, kundi sa mga lihim ng nakaraan. Sabi nila, may mga pamilyang isinumpa. Paano kung ang tanging makakasira sa sumpang iyon ay ang pag-ibig na ipinagbabawal? At paano kung ang pag-ibig na yon ay mabuo sa pagitan ng dalawang taong pinaghiwalay ng kasalanan ng kanilang mga ninuno? Ikaw ba si Elara Cruz? Ang boses na yon, malamig at makapangyarihan, tila humiwa sa maingay at magulong hangin ng palengke sa Tondo. Natigilan si Elara. Ang hawak niyang supot ng malunggay ay muntik ng mabitawan. Sa harap niya, nakatayo ang isang babae na halatang hindi nabibilang sa lugar na yon. Ang kanyang damit ay simple pero mamahalin. Ang amoy ng kanyang pabango ay sumisigaw ng yaman. Sa likod niya, isang itim at makinang nasasakyan ang nag-aabang. Ang driver ay nakatayo sa tabi, naghihintay. Naramdaman ni Elara ang pag-urong ng kanyang sikmura. Sinapo niya ang bulsa ng kanyang duster. Barya, sapat lang para sa gamot ni nanay at kaunting isda. Bigla, naramdaman niya ang dumi sa kanyang mga kamay, ang pawis sa kanyang noo, ang pagod sa kanyang mga balikat. Ako nga po. Halos pabulong niyang sagot. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ako si Victoria Montemayor. Tumango lang si Elara. Ang pangalan ay pamilyar. Isang pangalan na laging nababasa sa mga dyaryo, sa mga business section. Isang pangalan na kasing kahulugan ng kapangyarihan. Ang anak ko, diretsong sabi ni Doña Victoria, walang paligoy-ligoy. Si Liam, may sakit siya. Hindi alam ni Elara kung anong isasagot. Bakit sa kanya ito sinasabi ng isang Montemayor? Ang mga doktor, wala na silang magawa. May bahid ng pait sa boses ng ginang, pero mabilis itong nawala. Napalitan ng malamig na determinasyon. Narinig ko ang tungkol sa'yo at sa lola mo, si Rosario. Naramdaman ni Elara na nanlamig ang kanyang mga kamay. Lola, narinig ko ang tungkol sa kakayahan mo, sa mga gamit mong dahon-dahon. Ang paraan ng pagkakasabi nito ay hindi papuri. Ito ay isang paghamak na pilit itinatago. Kailangan kita sa bahay ko sa Makati. Kailangan mong pagalingin ang anak ko. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang utos na pailing si Elara. Pasensya na po, ginang, pero hindi po ako manggagamot. Ang mga alam ko po ay, magkano? Putol ni Doña Victoria. Magkano ang kailangan mo para mabayaran ang lahat ng utang ng pamilya mo? Para mapag-aral ang mga kapatid mo? Para hindi na tumira sa squatter? Natulala si Elara. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang sampal. Alam ng babaeng ito ang lahat. 5 million pesos, sabi ni Doña Victoria. Ang halaga ay lumabas sa kanyang bibig na parang ordinaryong numero lang. Cash. Kapag gumaling si Liam, 5 milyon. Napalunok si Elara. Ang isip niya ay lumipad. Ang bubong na laging tumutulo. Ang mga gamot ni nanay na laging kinakapos. Ang pangarap ng kapatid niyang makatapos ng kolehiyo. Bigla, ang 5 milyon ay hindi na lang numero. Ito ay kalayaan. Ito ay buhay. Ngunit ang alaala ni Lola Rosario ay biglang pumasok sa kanyang isip. Ang habilin nito, ang pagpapagaling ay mula sa puso. Apo, hindi mula sa bulsa. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ng diretso ang ginang. Patawad po, pero hindi ko po kayang tanggapin. Nakita ni Elara ang pagkagulat sa mga mata ni Doña Victoria. Isang emosyon na malamang ay hindi madalas maranasan ng babae. Ngunit mabilis itong napalitan ng yelo. Isang ngisi ang gumuhit sa labi nito.
Isang ngisi na hindi abot sa mata. I see. Tumalikod ang ginang. Akala ni Elara ay tapos na ang usapan. Ngunit bago ito pumasok sa sasakyan, muli itong humarap. Ang boses nito ay mas malamig na ngayon, pamatalas. Huwag mong isipin na may pagpipilian ka, iha. Alam ko ang tungkol sa utang ng pamilya mo sa barangay. Ang biyahe papuntang Makati ay parang paglipat sa ibang mundo. Iniwan ni Elara ang pamilyar na ingay ng tondo, ang sigawan ng mga nagtitinda, ang tilaok ng mga manok, ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye. Habang ang itim na sasakyan ay marahang dumudulas sa kalsada, napalitan ang lahat ng katahimikan. Ang mga gusali ay naging mas matataas, ang mga pader ay mas malinis, at ang mga puno ay tila mas berde. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang gate na bumukas ng walang tunog. Sa loob, isang mansyon ang sumalubong sa kanya. Malaki, malawak, puti at kumikinang sa ilalim ng araw. Para itong isang palasyo mula sa mga kwentong naririnig lang niya sa radyo. Pagbaba niya ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang sarili niyang paghinga at ang lagaslas ng tubig mula sa isang fontaine sa gitna ng hardin. Dinala siya ng isang kasambahay sa loob. Ang sahig ay gawa sa puting marmol. Sobrang kinis at sobrang linis na nakita ni Elara ang refleksyon ng sarili niyang pagod na mukha. Automatiko niyang tiningnan ang kanyang mga paa. Ang luma at gasgasin niyang tsinelas ay tila isang insulto sa karangyaan ng sahig na kanyang tinatapakan. Naramdaman niya ang mga mata ng iba pang kasambahay na nakatingin sa kanya. Mga bulungan na hindi niya marinig pero ramdam na ramdam niya. Siya ang dumi sa isang malinis na lugar. Siya ang basurang inanod papasok sa isang palasyo. Hiya. Ang pakiramdam na yon ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Dito ang kwarto ni Sir Liam. Sabi ng kasambahay na naghatid sa kanya. Ang boses ay walang emosyon. Binuksan nito ang isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ang silid ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa tondo. Malamig ang hangin mula sa aircon. May mga aparatos na kumikislap sa tabi ng kama. Mga aparatos na hindi niya maintindihan. At sa gitna ng malaking kama, sa ilalim ng puting kumot, nandoon siya. Si Liam Montemayor. Hindi siya ang lalaking nakikita ni Elara sa mga litrato sa dyaryo. Isang binatang makisig at puno ng kumpiyansa. Ang lalaking nasa harap niya ay anino na lamang nito. Maputla ang kanyang mga labi. Malalim ang kanyang mga mata, napapalibutan ng maitim na bilog. Humihinga siya ng mabagal. Tila bawat paghinga ay isang pinag-iisipang gawain. Ngunit ang kanyang mga mata, buhay pa ang mga ito. At ang mga matang iyon ay nakatuon sa kanya. Sinusundan nito ang bawat galaw niya habang maingat niyang inilalapag ang kanyang bayong na puno ng mga pinatuyong dahon at ugat sa isang maliit na mesa. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang tunog lamang ng mga makina ang maririnig. Nagsimulang ihanda ni Elara ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang isang maliit na porselanang gilingan, ang lumang kutsilyo na pamana pa ni Lola Rosario. Salamat sa pagdating mo. Ang boses ay mahina, halos hangin lang. Ngunit sapat na para mapatigil si Elara. Tumingin siya kay Liam. Ito ang unang pagkakataon na may nagsalita sa kanya sa bahay na yon nang may bahid ng kabaitan. Isang maliit na ngiti ang sinubukan niyang ibigay. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Babalik na sana siya sa kanyang ginagawa nang biglang bumukas ang pinto. Liam, sweetheart, how are you feeling? Isang babae ang pumasok. Ang lakad ay puno ng awtoridad. Maganda. Sosyal. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Lumapit ito sa kama, hinaplos ang noo ni Liam at inayos ang kanyang unan. Pagkatapos, tumingin ito kay Elara. Ang nangiti sa labi nito ay nawala. And what is this? Tanong nito. Ang tingin ay puno ng pagdududa. Isabel, mahinang sabi ni Liam. Siya si Elara, ang
Albularyo. Tumawa si Isabel, isang tawang walang saya. An albularyo? Seriously, Liam? Ito na ba ang desperation ng mommy mo? Hindi pinansin ni Elara ang pang-iinsulto. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng langis at isang tray para simulan ang paghahanda. Kailangan niyang mag-focus, ngunit habang papalapit siya sa kama, biglang gumalaw si Isabel. "Let me help you with that," sabi nito. Ngunit ang kilos ay malisoyoso. Bahagya nitong sinagi ang braso ni Elara. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang tray, ang mga bote, ang mga pinakaiingatan niyang gamit. Lahat ay nagkalat at nabasag sa sahig na marmol. Napaluhod si Elara, nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang mga bubog. Ang puso niya ay parang pinipiga. Yumuko si Isabel. Ang muka ay malapit sa kanya. Ang boses ay isang mapanganib na bulong na para sa kanya lang. "You don't belong here. Umalis ka na bago ka pa magsisi." "Isabel, tama na." Ang boses ni Liam ay mahina. Ngunit sa sobrang tahimik ng silid, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang sigaw. Natigilan si Isabel. Tumingin siya kay Liam. Pagkatapos ay kay Elara na nakaluhod pa rin sa sahig. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago siya tumayo ng tuwid at inayos ang kanyang damit. "I was just trying to help," sabi niya ng may halong sarkasmo. "Fine. I'll leave you with your witch doctor." Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Ang tunog ng kanyang takong ay nag-iwan ng matatalim na alingaw-ngaw. Hindi gumalaw si Elara. Ang bawat piraso ng bubog ay parang hiwa sa kanyang dignidad. Dahan-dahan, isa-isa niyang pinulot ang mga ito, kasama ang mga basang dahon at natapong langis. "Pabayaan mo na yan," muling sabi ni Liam. "May maglilinis niyan." Umiling si Elara nang hindi tumitingin sa kanya. "Hindi po," bulong niya. "Pamana po ito sa akin." Natahimik ang buong silid. Tinapos ni Elara ang paglilinis. Itinabi ang mga gamit na nailigtas at tahimik na nagsimulang muli. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang ritual. Gigising si Elara bago pa sumikat ang araw. Magpapakulo siya ng mga dahon, ang amoy ng yerba buena, at tanglad ay dahan-dahang pumupuno sa malamig na hangin ng mansyon. Gagawa siya ng mga panghaplos na langis. Magdidikdik siya ng mga ugat sa lumang gilingan na bato. Ang tanging naririnig sa kwarto ni Liam ay ang mahinang pagdagan sa gilingan, ang kaluskos ng mga tuyong dahon, at ang kontroladong paghinga ng binata. Hindi na muling pumasok si Isabel. Si Doña Victoria naman ay sumisilip lamang mula sa pinto. Ang mukha ay isang blangkong maskara. Walang pakialam si Elara. Ang kanyang mundo ay umikot lamang sa pag-aalaga kay Liam. Sa paglipas ng mga araw, isang kakaibang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na hindi nangangailangan ng salita. Nakikita niya ito sa paraan ng pagmamasid ni Liam sa kanya. Sinusundan ng mga mata nito ang bawat galaw niya, mula sa maingat niyang paghalo ng mga sangkap hanggang sa paraan ng paghiwa niya ng luya. At dumating ang golden moment na yon. Ang gamot na inihanda niya ay sobrang pait, kahit ang amoy nito ay sapat na para mapaurong ang sinuman. "Kailangan niyo po itong inumin," mahinahon niyang sabi, habang hawak ang isang kutsara. Tumango si Liam, hindi nagreklamo. Hinawakan ni Elara ang kutsara, at sa unang pagkakataon, ang kanyang kamay ay nanginginig. Dahan-dahan niyang itinaas ito sa bibig ni Liam. Isinubo nito ang mapait na likido. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa kanya. Kutsara, bawat kutsara, walang reklamo. Tanging isang tahimik na pagtitiwala. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang albularyo ng tondo. At hindi na rin ito ang Montemayor na tagapagmana. Sila ay 2 taong umaasa. Isang umaasang gumaling at isang umaasang makapagpagaling. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Elara. May mga araw na tila bumubuti ang kalagayan ni Liam. Ngunit kapag ibinibigay niya ang tsaa na gawa sa dahon ng sambong, na ayon sa aklat ni Lola
ay pampalakas ng katawan. Tila bahagya itong umuubo, tila lalong nanghihina. Imposible. Ang sambong ay isa sa mga pinakaligtas na halamang gamot. Kailangan niya ng sariwang dahon. Ang mga dala niya ay natuyo na sa biyahe. Nagpaalam siya sa isang kasambahay na pupunta siya sa hardin. Ang hardin ng mga Montemayor ay isang paraiso. Perpekto ang pagkakatabas ng mga halaman. Ang mga rosas ay namumukadkad sa iba't ibang kulay. Ngunit hindi iyon ang hinahanap ni Elara. Hinahanap niya ang mga ligaw na damo, ang mga halaman na karaniwang tumutubo lang sa mga bakanteng lote, ang mga halaman na may tunay na kapangyarihan. Sa isang sulok, malapit sa mataas na pader sa likod ng mansyon, sa isang lugar na hindi gaanong nasisikatan ng araw, nakita niya ito. Isang halaman na hindi niya kilala. Madilim na lila ang kulay ng mga dahon nito, na may kakaibang hugis. Ang amoy ay hindi pamilyar. Kinuha niya ang kanyang maliit na kwaderno, ang kopya niya ng mga tala ni Lola Rosario. Hinanap niya ito, pahina bawat pahina. Wala. Walang ganoong halaman sa talaan ng lola niya. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit may isang halaman na nakatanim dito? Sa isang lugar na tago, na hindi man lang kilala ng lola niya na isang dalubhasa? Gabi. Hindi mapakali si Elara. Ang imahe ng lilang halaman ay hindi maalis sa kanyang isipan. Tumayo siya mula sa kanyang maliit na kama sa guest room at sumilip sa bintana na nakatanaw sa hardin. Ang buwan ay maliwanag. Ang hardin ay tahimik. Ngunit bigla, may gumalaw. Malapit sa pader. Malapit sa kinaroroonan ng lilang halaman. Isang anino. Isang taong nakaitim na kasuotan. Ang bawat galaw ay mabilis at palihim. Huminto ang anino sa tapat mismo ng halaman. May ginawa ito. Isang bagay na hindi niya maaninag mula sa malayo. Bago ito mabilis na nawala sa dilim. Nanigas si Elara sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Sino iyon? At ano ang ginagawa nito sa kakaibang halaman sa gitna ng gabi? Kinabukasan, bago pa man magising ang mga kasambahay, tahimik na lumabas si Elara. Ang puso niya ay kumakabog sa takot at determinasyon. Dala ang isang maliit na pala. Dumiretso siya sa tagong sulok ng hardin. Bawat kaluskos ng dahon ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Bawat ihip ng hangin ay parang isang babala. Ngunit hindi siya nagpatinag. Hinukay niya ang lilang halaman mula sa ugat nito. Ang lupa ay mamasa-masa. Tila may nagdilig dito kamakailan. Maingat niyang inilagay ang buong halaman sa isang supot at itinago ito sa ilalim ng kanyang kama. Sa araw na yon, isang himala ang nangyari. Ang tsaa na inihanda ni Elara ay simple lang. Pinakulo ang dahon ng pandan at tanglad. Walang halong kakaiba. At nang inumin ito ni Liam, wala ang bahagyang ubo. Walang bahid ng panghihina. Sa halip, pagdating ng hapon, sa unang pagkakataon, sinubukan ni Liam na umupo sa kanyang kama nang walang tulong. Elara, tawag niya. At ang boses nito ay mas malakas, mas buo. Napalingon si Elara mula sa kanyang ginagawa. Maupo ka, sabi ni Liam. Itinuturo ang silya sa tabi ng kanyang kama. Nag-aalangan man ay sumunod si Elara. Kwento ka naman, sabi ni Liam. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Tungkol sa tondo, tungkol sa'yo. At nagsimula siyang magkwento. Simple lang ang mga kwento niya, tungkol sa aling nena na laging nagbibigay sa kanya ng libreng sabaw, tungkol sa mga batang nagpapatintero sa eskinita, tungkol sa ingay ng palengke na para sa kanya ay musika. Habang siya'y nagsasalita, nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Liam. Ang walang buhay na titig ay napalitan ng interes, ng pagkamangha. Tila binibigyan siya ni Elara ng isang sulyap sa isang mundo na hindi niya kailanman makikita. Alam mo ba? Biglang sabi ni Elara, naaalala
Ang isang kwento ni Lola, may kasabihan sa amin, ang butiki na laging malaki ang tiyan, hindi dahil sa sobrang busog, kundi dahil sa sobrang damot, ayaw ibahagi ang hininga sa iba. Tumingin sa kanya si Liam, bahagyang nakakunot ang noo, tila hindi maintindihan ang punto. Ngumiti si Elara. Kaya kapag nakakita ka ng butiki, huwag mong gulatin. Baka mabilaukan. Isang segundo ng katahimikan. At pagkatapos, nangyari ito. Isang mahinang tunog ang lumabas sa bibig ni Liam. Isang tawa. Hindi malakas, hindi magarbo. Ngunit ito ay totoo. Ang kanyang mga labi ay humiwalay para magpakita ng isang tunay na ngiti. Isang nangiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. At sa isang saglit, ang anino ng sakit ay tila ganap na naglaho. Ang nangiting iyon, ang tunog ng tawang iyon, para itong sinag ng araw na tumagos sa madilim na silid at naramdaman ni Elara ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Kinabukasan, mas lumakas pa si Liam. Dahil dito, naisip ni Elara na kailangan niya ng mas maraming sangkap. Nagpaalam siya sa headmaid kung mayroon silang lumang imbakan ng mga gamit. Baka sakaling may mga lalagyan siyang pwedeng gamitin. Itinuro siya nito sa isang bodega sa likod ng kusina. Maalikabok, madilim, puno ng mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, parang mga multo mula sa nakaraan. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang baul na gawa sa narra. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga lumang gamit sa kusina, mga pinaglumaang kurtina, at isang maliit, itim na kwaderno. Ang sulat kamay sa pabalat ay kumuha ng kanyang hininga. Sulat kamay ni Lola Rosario. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ito. Ang bawat pahina ay puno ng mga drawing ng halaman, mga recipe ng gamot, mga tula, mga piraso ng kaluluwa ng kanyang lola. At sa pagitan ng dalawang pahina, may nahulog. Isang maliit, kupas na litrato. Dalawang babae ang nasa litrato, nakangiti sa kamera. Ang isa ay ang kanyang Lola Rosario, mas bata, mas masaya. At ang babaeng nakaakbay dito, si Doña Victoria Montemayor. Bata pa. Ang ngiti ay totoo. Ang mga mata ay puno ng buhay. Hindi sila mukhang amo at katulong. Mukha silang magkaibigan. Binaliktad ni Elara ang litrato. Sa likod, may isang sulat kamay. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lola. Victoria, sana'y hindi mo makalimutan ang iyong tunay na utang na loob. Ang litrato sa kanyang kamay ay tila may sariling bigat. Bawat sulok nito ay parang isang tinik na tumutusok sa kanyang palad. Natagpuan ni Elara si Doña Victoria sa malawak na veranda, nakaupo sa isang silyang yantok at humihigop ng tsaa. Ang babae ay larawan ng kapayapaan, isang reyna sa kanyang kaharian, habang pinagmamasdan ang perpektong hardin. Huminga ng malalim si Elara. Pinipilit na pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit. Tumingala si Doña Victoria. Ang mga mata ay walang emosyon. Ano iyon, Elara? Hindi nagsalita si Elara. Maingat niyang inilapag ang kupas na litrato sa mesang salamin, sa tabi mismo ng tasa ng tsa ng ginang. Nakita ni Elara ang bahagyang pagbabago. Natigilan si Doña Victoria. Ang tasa ng tsaa sa kamay nito ay bahagyang nanginig. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa litrato. Isang segundong napakabilis, ngunit para kay Elara, ang isang segundong yon ay tila isang buong buhay. Nang muli itong tumingin sa kanya, ang malamig na maskara ay naibalik na. Saan mo ito nakuha? Tanong nito. Ang boses ay matigas. Nasa lumang baul po, sagot ni Elara. Pinipilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Kasama ng kwaderno ni Lola Rosario. Inilapag ni Doña Victoria ang tasa. Sumandal ito sa kanyang silya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging yang huni lamang ng mga ibon sa hardin ang maririnig. Si Rosario.
Sabi ng ginang, ang bawat salita ay maingat na pinipili. She was a good worker, masipag. Tumango si Elara, naghihintay. Pero ang mga tao, nagbabago. Tumingin si Doña Victoria sa malayo, sa mga puno. May mga bagay siyang ginawa, mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Nagnakaw siya sa pamilyang ito, Elara. Isang bagay na hindi ko mapapalampas, kaya kinailangan ko siyang paalisin. Isang magnanakaw. Ang salitang yon ay tumama kay Elara na parang isang malakas na sampal. Ang lola niya, na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagiging tapat. Isang magnanakaw, ang init ng luha, ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi po totoo yan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Hindi po magnanakaw ang lola ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Victoria. Bata ka pa. Marami ka pang hindi alam. Now, if you'll excuse me, tapos na tayo. Tumayo ang ginang, hudyat na tapos na ang usapan. Iniwan nitong nakalatag sa mesa ang litrato. Isang ebidensya ng isang pagkakaibigang itinatwa at isang kasinungalingang ngayon ay isinulat na sa bato. Gabi. Hindi makatulog si Elara. Ang mga salita ni Doña Victoria ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang magnanakaw. Bigla, isang magulong tunog ang narinig niya mula sa intercom sa kanyang silid. Boses ng isang kasambahay, puno ng pag-aalala. Miss Elara, si Sir Liam po, ang taas ng lagnat. Nawala ang lahat ng sakit at galit sa puso ni Elara. Napalitan ito ng purong pag-aalala. Mabilis siyang tumakbo papunta sa silid ni Liam. Ang binata ay nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Ang kanyang balat ay nagbabaga sa init. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang kumilos. Nag-utos siya ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Pinunasan niya ang noo ni Liam, ang kanyang mga braso, ang kanyang dibdib. Pinalitan niya ang basang kumot. Kumuha siya ng dahon ng sambong at bayabas, dinikdik ito, at itinapal sa noo ng binata. Madaling araw na. Ang lagnat ay hindi pa rin bumababa. Nakaupo si Elara sa tabi ng kama, basang-basa ng pawis, pagod na pagod, ngunit hindi bumibitiw. Hinaplos niya ang noo ni Liam, dahan-dahang pinupunasan ng pawis. Sa sandaling iyon, sa tahimik na silid na yon, kinalimutan niya ang lahat. Ang utang, ang mansyon, ang mga masasakit na salita. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nasa harap niya na lumalaban para sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pag-aalaga, biglang gumalaw ang kamay ni Liam. Hinawakan nito ang kamay niya, mainit, at nakakagulat na malakas. Sinubukan ni Elara na bawiin ang kanyang kamay, ngunit hinigpitan ni Liam ang pagkakahawak kahit sa gitna ng kanyang pagkadiliryo. Hindi ito bumibitaw. Hinayaan na lang niya. Ang init ng kamay nito ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na hindi pamilyar, pero hindi rin masama. Nang malapit ng mag-umaga, naramdaman ni Elara ang pagbabago. Ang paghinga ni Liam ay bumagal. Ang init sa balat nito ay nabawasan. Ang lagnat ay bumababa na. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Dahan-dahan, sinubukan niyang bawiin muli ang kanyang kamay. Iniisip na tulog na ang binata. Ngunit bago pa niya ito magawa, dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Liam. Ang mga mata nito ay hindi na malabo dahil sa lagnat. Malinaw na ang mga ito, at nakatitig ang mga ito ng diretso sa kanya. Tumingin ito sa kanilang mga kamay na magkahawak, at pagkatapos, tumingin itong muli sa kanyang mga mata. Huwag! Bulong nito. Ang boses ay paos, ngunit malinaw. Huwag mo akong iwan. Ang mga salitang iyon, huwag mo akong iwan, ay nag-iwan ng isang bakas na hindi kayang burahin ng umaga. Nagkaroon ng isang bagong uri ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi na ito ang katahimikan ng isang pasyente at ng kanyang tagapag-alaga.
Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi sinasabing salita, ng mga pinipigilang tingin. Nagsimula ang kanilang mga lihim na pag-uusap kapag ang buong mansyon ay natutulog na. Kapag ang tanging maririnig na lamang ay ang malayong ugong ng aircon, doon sila nag-uusap. Nakaupo si Elara sa silya, habang si Liam naman ay nakasandal sa mga unan. Ikinuwento ni Elara ang lahat ng hindi niya pa naikukwento. Ang pangarap niyang magkaroon ng maliit na hardin ng mga halamang gamot, ang paborito niyang isda sa palengke, ang takot niya sa kulog. Ikinuwento rin ni Liam ang kanyang mundo. Isang mundong puno ng mga business meeting na hindi niya gustong daluhan, ng mga party na puno ng mga pekeng na panangiti, ng isang kalungkutan na hindi kayang punan ng kahit anong yaman. Sa Tondo, kapag gabi, rinig mo ang buong barangay. Bulong ni Elara, isang gabi. Ang kantahan sa video yoke, ang iyakan ng sanggol, ang tahol ng aso. Dito, ang katahimikan, nakakabingi. Sumagot si Liam, ang mga mata ay nakatingin sa madilim na bintana. Katahimikan? Minsan, iyon ang pinakamaingay. Sa mga gabing iyon, ang pader sa pagitan ng Tondo at Makati ay unti-unting gumuho. Sa madilim na silid na yon, sila ay si Elara at si Liam na lang. Isang hapon, habang tinutulungan ni Elara si Liam na maglakad-lakad sa veranda, may ginawa itong ikinagulat niya. Dahan-dahan, maingat na pumita si Liam ng isang bulaklak ng sampagwita mula sa paso. Inabot niya ito kay Elara. Ang bango nito. Mahinang sabi ni Liam. Naaalala ko ang amoy ng mga pinapakulumong dahon. Amoy. Pag-asa. Tinanggap ni Elara ang bulaklak. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ng binata. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang ugat. Ang maliit at puting bulaklak sa kanyang palad ay tila ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Isang kaligayahang may kasamang kirot. Isang kaligayahang bawal. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Doña Victoria sa opisina nito. Magandang balita, Elara, sabi ng ginang. Hindi tumitingin sa kanya. Ang mga mata ay nakatuon sa mga papeles sa mesa. Inasikaso ko na ang mga dapat asikasuhin. Bayad na ang lahat ng utang ng pamilya mo. May pondo na rin para sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Napatanga si Elara. Po? Ang kailangan mo lang gawin. Nagpatuloy si Doña Victoria. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay kasing lamig ng dati. Ay pagalingin ng tuluyan ang anak ko. Maliwanag? Hindi nakasagot si Elara. Ang bigat ng utang na loob, isang bagong utang na loob, ay tila isang kadenang ipinulupot sa kanyang leeg. Paano siya lalaban? Paano niya ipagtatanggol ang alaala ng kanyang lola kung ang pamilyang ito na rin ang sumasagip sa kinabukasan ng kanyang sariling pamilya? Bumalik siya sa kanyang silid, gulong-gulo ang isip. Binuklat niya ang itim na kwaderno ni Lola Rosario, umaasang makahanap ng sagot. Binasa niya muli ang mga sintomas na kanyang itinala mula kay Liam. Bigla ang lagnat na hindi maipaliwanag, panghihina pagkatapos uminom ng ilang uri ng gamot, pabalik-balik na paninikip ng dibdib. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon kung saan niya itinapon ang lilang halaman. At bigla, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang mga sintomas, ang halaman, ang anino sa hardin. Muli niyang binuklat ang kwaderno, ngunit ngayon, sa mga huling pahina, ang mga pahinang may babala. Mga tala tungkol sa mga halamang hindi dapat pinagsasama. Mga halaman na kapag ginamit sa maling paraan, ay nagiging lason. Ang mga sintomas na nakasulat sa kwaderno ay halos eksakto sa mga nararanasan ni Liam. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Hindi ito sakit, hindi ito sumpa. Ito ay isang plano, isang masusing paglalason na mabagal at unti-unti. Kailangan niyang makasiguro. Ang lilang halaman, kailangan niya itong suriin muli. Dali-dali siyang tumakbo palabas, sa likod ng kusina,
kung saan naroroon ang mga basurahan. Hindi niya alintana ang dumi. Isa-isa niyang hinalungkat ang mga ito. Wala. Ang supot na pinaglagyan niya ng halaman ay nandoon pa. Pero ang halaman mismo, malinis na kinuha, walang bakas, walang naiwan. Nanigas si Elara, ang kamay ay nasa loob ng basurahan. Naramdaman niya ang pagtayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. May nakakaalam. May nakakaalam sa kanyang natuklasan. At sila ay nagmamasid. Ang takot ay isang lason. Ngunit para kay Elara, ito rin ay naging isang gamot. Isang gamot na nagpatalas sa kanyang mga pandama. Kinabukasan, walang sino man sa mansyon ang nakahalata sa pagbabago sa kanya. Ang kanyang mga ngangiti ay kasing mahinahon pa rin. Ang kanyang mga kilos ay kasing kalmado pa rin. Ngunit sa loob, ang bawat ugat sa kanyang katawan ay alerto. Bawat anino sa pasilyo ay kanyang pinagmamasdan. Bawat bulong ng mga kasambahay ay kanyang pinakikinggan. Nagpanggap siyang walang nangyari, na ang nawawalang halaman ay isang bagay na hindi niya napansin, na ang pagkahilo ni Liam ay bahagi pa rin ng misteryosong sakit nito. Nagsimula ang kanyang tahimik na imbestigasyon. Si Doña Victoria, masyadong prangka ang galit nito. Gusto nitong gumaling si Liam, kahit anong paraan. Imposible. Si Isabel, puno ng selos at pagkamuhi, pero ang kanyang mga kilos ay halata. Isang ahas na sumisitsit bago tumuklaw. Ang gumagawa nito ay isang ahas na gumagapang sa dilim. At nariyan si Tio Miguel, ang pinsan ng yumaong asawa ni Doña Victoria, isang lalaking laging nakangiti, laging handang mag-alok ng tulong. "Kamusta na si Liam, iha?" tanong nito isang hapon, nang magkasalubong sila sa pasilyo. Ang nangiti nito ay malawak, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Mabuti-buti na po, Tio Miguel," sagot ni Elara. "Magaling ka talaga," sabi nito, tumatango-tango. "Ano bang mga dahon ang ginagamit mo? Nakakamangha. Baka pwede mo akong turuan minsan." Ang mga tanong ay tila inosente. Ngunit ang paraan ng pagtatanong nito, ang kakaibang talim sa kanyang titig na nagtatago sa likod ng pekeng kabaitan, nag-iwan ito ng lamig sa batok ni Elara gabi. Pagod na pagod si Elara. Umakyat siya sa kanyang silid, dala ang pag-asang makahanap ng kapayapaan kahit sandali. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, isang kaba ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Walang nagbago sa kanyang silid. Ang kama ay maayos. Ang mga damit ay nakatupi. Ngunit alam niya, ramdam niya, may ibang taong pumasok dito. Ang kanyang mga gamit ay inayos ng sobrang perpekto. Isang kaayusang hindi kanya. Ang maliit na bote ng langis sa kanyang mesa ay naisog ng kalahating pulgada sa kaliwa. Dali-dali niyang kinuha ang itim na kwaderno ni Lola Rosario mula sa ilalim ng unan. Mabilis niyang binuklat ito sa mga huling pahina. Ang kabanata tungkol sa mga halamang may dobleng muka. Nandoon pa rin ang mga tala, ang mga drawing, pero may kulang. Isang pahina, ang pinakaimportanteng pahina, ang pahina kung saan detalyadong inilarawan ni Lola ang isang bihirang lilang halaman, ang mga sintomas ng lason nito, at ang posibleng lunas. Ang pahinang iyon ay pinunit, maingat, malinis. Tila ginamitan ng kutsilyo para walang maiwang bakas. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Tama siya, may nakakaalam. At ngayon, hawak na nito ang impormasyong kailangan niya para iligtas si Liam. Bigla, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang pag-vibrate ng kanyang mumurahing cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito pinansin noong una, ngunit nang hindi ito tumigil, kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Nanginginig ang mga daliri na binuksan niya ito. 2 pangungusap lamang ang nakasulat. "Alam ko ang ginagawa mo.
Tigilan mo na kung gusto mo pang mabuhay ang pamilya mo. Ang text message na yon ay isang ahas na bumaon ang mga pangil nito ng diretso sa puso ni Ellara. Pamilya mo. Ang dalawang salitang iyon ay sapat na para gumuho ang lahat ng tapang na kanyang inipon. Bigla, ang mansyon ay naging isang kulungan. Ang bawat anino ay naging isang banta. Ang bawat muka ay naging muka ng isang kaaway. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Yakap-yakap niya ang kanyang cellphone, pinagmamasdan ng banta, hanggang sa ang mga letra ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Sa bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina, ng kanyang mga kapatid. Kinabukasan, nagdesisyon siya. Masakit, nakakaduwag. Ngunit kailangan. Lalayo siya, iiwan niya ang lahat. Ang paghahanap ng hustisya para sa kanyang lola, ang pag-aalaga kay Liam, ang bawal na pag-ibig na nagsisimula ng mamukadkad. Dala ang mabigat na puso, nagsimula siyang mag-impake ng kanyang iilang gamit. Iiwan na niya ang kwaderno ni Lola. Iiwan na niya ang lahat ng ebidensya. Aalis siya ng tahimik, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man niya maisara ang kanyang lumang bag, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Victoria. Ang muka ay sing-itim ng ulap ng bagyo. Sa likod niya, nakatayo si Isabel. Isang ngiti ng tagumpay ang naglalaro sa kanyang mga labi. At sa tabi nito, si Tio Miguel, ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Ano ang ibig sabihin nito, Ellara? Tanong ni Doña Victoria. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Itinuro ni Isabel ang isang maliit na katagong bulsa sa loob ng bayong ni Ellara. Isang bagay na hindi niya kailanman inilagay doon. Nakita ito ng isa sa mga kasambahay, tita. Sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng pagka-inosente. Nagtaka lang siya kung bakit may ganito sa gamit ng isang albularyo. Kinuha ni Doña Victoria ang laman ng bulsa. Isang maliit na supot ng pinulbos na dahon. Madilim na lila ang kulay. Nanlamig si Ellara. Kilala niya ang pulbos na yon. Ang amoy. Ang kulay. Ito ang pinulbos na bersyon ng halamang binunot niya sa hardin. Ito ang lason. Mahinang sabi ni Tio Miguel. Tila isang eksperto. Isang uri ng halaman na kapag inihalo sa tamang sangkap, ay unti-unting pinahihina ang puso. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito makita sa mga blood test. Hindi, pabulong na sabi ni Ellara, napapaatras. Hindi akin yan. Isang patibong yan. Patibong? Tumawa si Isabel. Bakit ka namin papatibungan? Ikaw ang may motibo dito. Nagpapanggap kang manggagamot para makuha ang tiwala namin, para makuha ang pera ng pamilya. Tumingin si Ellara kay Doña Victoria, nagmamakaawa. Ginang, maniwala po kayo sa akin. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng ginang ay hindi pagdududa. Ito ay ang yelo ng isang pinal na desisyon. Ang pagprotekta sa pangalan ng mga Montemayor. Ang hiya. Napakagaling mong artista, sabi ni Doña Victoria. Pati ako ay nalinlang mo. Hindi po, sigaw ni Ellara. Ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang mga pisngi. Si Tio Miguel, bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang sampal ni Doña Victoria. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng isang miyembro ng pamilya ko. Ikaw na hamak na magnanakaw at mamamatay tao. Ang sakit ng sampal ay walang-wala kumpara sa sakit ng mga salita. Kinaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng silid. Habang dumadaan sila sa tapat ng kwarto ni Liam, nakita niya ito. Nakatayo sa may pinto, mas mahina na naman, nakasandal sa hamba. Ang mga mata nito ay puno ng gulat, ng kalituhan, ng sakit. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Bigla, gumalaw si Liam. Naglakad ito palapit sa kanya. Hirap na hirap. Mami, anong...
Anong nangyayari? Hinarang siya ni Isabel. Liam, bumalik ka sa loob. This has nothing to do with you. Elara, sabi ni Liam, ang mga mata ay nasa kanya pa rin. Ngunit kinaladkad na siya ng mga guwardiya. Palayo. Bago siya tuluyang mailiko sa pasilyo, nakita niya si Liam sa kabila ng pagharang ni Isabel na may ibinulong sa kanya. Walang tunog. Isang galaw lamang ng labi. Trust me. At pagkatapos, ang huling dagok. Habang tinutulak siya palabas ng malaking pinto, sa parehong lugar kung saan siya unang pumasok na puno ng pag-aalangan, sumigaw si Doña Victoria sa likod niya. Sapat na para marinig ng lahat ng kasambahay. Sinungaling, pinalayas ko na ang lola mo dahil sa pagnanakaw. At ngayon, ikaw naman, dahil sa pagpatay, lumayas ka. Itinapon ang kanyang bag sa kanyang paanan. Ang malaking gate ay nagsara. Sa likod niya na may malakas na kalabog, naiwan siyang mag-isa sa labas. Dala ang isang kasalanang hindi niya ginawa at isang pangalan na dinungisan. Sa pangalawang pagkakataon, ang biyahe pabalik sa Tondo ay isang malabong panaginip. Hindi naaalala ni Elara kung paano siya nakasakay ng bus, kung paano niya tinahak ang masisikip na eskinita. Ang tanging alam niya ay ang bigat sa kanyang dibdib at ang walang tigil na pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang mga salita ni Doña Victoria ay parang sirang plaka sa kanyang isipan. Magnanakaw, mamamatay tao, lumayas ka. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ng kanyang ina. Walang tanong na namutawi. Isang mahigpit na yakap lang ang ibinigay nito. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako. Sa yakap ng kanyang ina, sa pamilyar na amoy ng kanilang tahanan, doon tuluyang bumuhos ang lahat ng sakit. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang mga sumunod na araw, si Elara ay naging isang anino sa kanilang bahay. Hindi siya nagsasalita, nakatingin lang siya sa malayo. Ang apoy sa kanyang mga mata ay tila namatay. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas, lumapit si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya sa kanto. May dala itong isang mangkok ng mainit na sinigang. Hija, sabi nito sa malumanay na boses, inilalapag ang mangkok sa tabi niya. Narinig ko ang nangyari. Hindi umimik si Elara. Huwag kang maniwala sa kanila. Nagpatuloy si Aling Nena, umupo sa tabi niya. Kilala ka namin. Kilala namin ang lola mo. Walang masamang buto sa pamilya niyo. Tumingin si Elara sa matanda. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Kumain ka, iha, sabi ni Aling Nena. Itinutulak ang mangkok palapit sa kanya. Kailangan mong lumakas para lumaban. Lumaban. Ang salitang iyon ay tila isang kislap ng kuryente sa kanyang namamanhid na isipan. Kinagabihan, habang nililinis niya ang kanyang lumang bag na itinapon sa kanya, may naramdaman siyang isang matigas na bagay sa isang maliit na bulsa sa gilid. Isang bagay na hindi niya naaalala. Kinuha niya ito, isang maliit, antigong susi. Bigla, ang huling imahe ni Liam sa mansyon ay bumalik sa kanya. Ang paraan ng paglapit nito, ang desperasyon sa mga mata nito. Posible kayang naalala niya ang isa sa mga kwento ni Liam. Isang kwento tungkol sa isang maliit na sanctuary na binili nito gamit ang sarili nitong pera noong bata pa ito. Isang maliit na apartment unit sa isang lumang gusali sa Maynila, malayo sa Makati. Ang tanging lugar kung saan ito nakakaramdam ng pagiging normal. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang halos imposible. Ngunit ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Kinabukasan, dala ang susi. Naglakas loob siyang pumunta sa address na ikinuwento ni Liam. Isang lumang gusali na halos walang nakatira. Nanginginig ang kamay na isinuksok niya ang susi sa susian ng Unit 4B. Pumasok ito.
at umikot. Click! Bumukas ang pinto. Ang loob ay simple lang. Isang kama, isang mesa, isang upuan, maalikabok. Halatang matagal nang hindi nagagamit. At sa ibabaw ng mesa, may dalawang bagay. Isang lumang laptop. At sa tabi nito, isang piraso ng papel na may sulat kamay. Ang sulat kamay ni Liam. Elera, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Patawad, wala akong nagawa. Masyado silang malakas, pero hindi pa tapos ang laban. Ginamit ko ang laptop na ito para mag-imbestiga. May mali kay Chumigel. May mga transactions sa bangko. Mga paglalakbay na hindi niya sinasabi. Hindi ko alam kung ano. Pero nararamdaman kong may kinalaman ito sa lahat. Gamitin mo ito. Mag-ingat ka. Liam, hinawakan ni Elara ang papel. Ang mga daliri ay nanginginig. Trust me, hindi lang yon salita. Ito ay isang plano. Isang pagtitiwalang inabot sa kanya mula sa gitna ng kulungan ng kaaway. Binuksan niya ang laptop. Ang password? Rosario. Nang bumukas ang screen, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nagliyab. Hindi. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon pa lang ito magsisimula. Nagsimula siyang mag-type. Miguel Montemayor, land titles, past business deals. At habang naghahanap siya sa mga lumang digital na archive, isang file ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang article mula sa isang lokal na pahayagan. 20 taon na ang nakalipas. Land dispute in Rizal ends in tragedy. Ang article ay tungkol sa isang piraso ng lupa na pagmamay-ari ng isang maliit na pamilya ng mga magsasaka. Ngunit ang pangalan ng 2 taong sangkot sa kaso bilang mga testigo ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang pangalan ng kinatawan mula sa korporasyong gustong umangkin sa lupa. Miguel Montemayor. At ang pangalan ng testigong biglang nawala at hindi na nagpakita sa korte. Ang testigong sana ay magpapatunay sa pagmamay-ari ng mga magsasaka. Rosario Cruz. Ang article sa screen ng laptop ay hindi lang isang kwento. Ito ang unang sinag ng liwanag sa isang napakatagal na dilim. Ngunit hindi ito sapat. Isang lumang balita laban sa kapangyarihan ng isang Montemayor. Walang sino man ang maniniwala sa kanya. Kailangan niya ng isang bagay na mas personal, isang bagay mula sa loob, isang boses mula sa nakaraan. May isang tao lang siyang maaaring pagkatiwalaan sa loob ng mansyon. Nanginginig ang mga kamay na idinayal ni Elara ang numero ng landline ng kusina ng mga Montemayor. Isang numerong isinulat niya sa kanyang palad noong mga unang araw niya roon. Nagdasal siya na ang tamang tao ang sumagot. Hello, Montemayor residents. Isang boses ng kasambahay. Pwede ko po bang makausap si Manang Celia? Pabulong na tanong ni Elara. Si Manang Celia. Ang matandang kasambahay na nagbigay sa kanya ng gatas, ang nagsabing pinagkakatiwalaan nito si Lola Rosario. Ilang sandali nang nakakabinging katahimikan. Sino to? Pakisabi po. Si apo ni Rosario. Ilang sandali pa. At pagkatapos, ang boses ni Manang Celia, nanginginig. Bata ka mo, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Manang, wala po akong oras. Mabilis na sabi ni Elara. Kailangan ko po ng tulong niyo para kay Sir Liam at para sa lola ko. Sinabi ni Elara ang kanyang kailangan. Isang bagay na mapanganib, isang bagay na maaaring ikasira ng buhay ni Manang Celia. Ang lumang study ng yumaong si Don Enrique, ang ama ni Liam. Nandoon pa rin daw ang mga gamit nito, kasama na ang mga personal na journal. Mapanganib yan, iha, sabi ni Manang Celia. Mas mapanganib po kung wala tayong gagawin, giit ni Elara. Kinabukasan, maaga pa lang, isang delivery rider ang kumatok sa pinto ng apartment. May dala itong isang kahon ng mga lumang libro, ipinadala raw ng isang Celia Cruz.
Sa loob ng kahon, sa ilalim ng mga libro, nakatago ang isang makapal na leather-bound journal. Ang journal ni Don Enrique Montemayor. Sa ilalim ng liwanag ng laptop, binuklat ni Elara ang bawat pahina. Ang mga unang bahagi ay tungkol sa negosyo, sa mga tagumpay. Ngunit habang lumalalim, lumabas ang mga personal na saloobin. Natagpuan niya ang pangalan ng kanyang lola, Rosario, paulit-ulit. Isinulat ni Don Enrique na si Rosario ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya sa buong pamamahay. Ang kanyang talisman, ang kanyang lucky charm. Pagkatapos, lumabas ang pangalan ni Miguel, mga entry tungkol sa mga nawawalang pondo, mga maliliit na halaga noong una na unti-unting lumaki. At doon, nakita niya ito, ang golden moment na bumuo sa lahat. October 12, 98. I have a bad feeling about Miguel. He is becoming too ambitious, too greedy. Rosario tried to warn me. She showed me some documents. I think she's right. I need to talk to him tomorrow. Ngunit wala nang kasunod na entry tungkol doon. Ang sumunod na isinulat ni Don Enrique ay pagkalipas ng isang linggo. Rosario is gone. Victoria said she caught her stealing. I don't know what to believe. My heart is heavy. Biglang nagliwanag ang lahat sa isipan ni Elara. Ang bawat piraso ng puzzle ay kusang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan. Hindi nagnakaw si Lola. Nakadiskubre siya. Nalaman niya ang pagnanakaw ni Miguel. Sinubukan niyang sabihin ito kay Don Enrique. Ngunit naunahan siya ni Miguel. Ginamit ni Miguel ang isang maliit na halaga para palabasin na nagnanakaw si Lola. At si Doña Victoria, para maiwasan ang eskandalo at hiya, ay pinili ang mas madaling daan. Ang paalisin si Lola at ibaon ang kwento. Ang lupa sa Rizal. Doon tumutubo ang lason. Malamang ay si Miguel ang umangkin dito. At ngayon, ginagamit niya ang lason na yon para unti-unting patayin si Liam, ang tanging hadlang sa kanyang pagkontrol sa buong yaman ng mga Montemayor. Isang galit na nag-aapoy ang pumuno sa puso ni Elara. Galit para kay Miguel at isang malalim na awa at sakit para sa kanyang lola. Isang babaeng namatay na dala-dala ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit ang galit ay mabilis na napalitan ng takot. May lason. Alam na niya ang lahat. Pero ang lunas? Ang lunas ay nasa pahinang pinunit mula sa kwaderno. Wala siyang kopya. Wala siyang ideya kung ano ang gamot. Ang lahat ng kanyang nalalaman ay walang silbi kung hindi niya maililigtas si Liam. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Manang Celia. Sinagot niya ito, handang ibalita ang kanyang natuklasan. Ngunit hindi siya ang unang nakapagsalita. Ang boses sa kabilang linya ay basag, puno ng pagtangis. Elara, Elara, bumalik ka na. Manang, anong nangyayari? Si Sir Liam. Nag-agaw buhay na siya. Ang takot ay parang apoy na biglang nagliyab sa buong katawan ni Elara. Wala nang oras para mag-isip. Wala nang oras para magplano. Ang tanging dala niya ay ang kanyang bayong, puno ng mga natirang halamang gamot, ang journal ni Don Enrique, at ang katotohanang mas mabigat pa sa anumang daladalahan. Hindi niya alam kung ano ang lunas, pero isa lang ang alam niya. Ang lason ay galing sa halaman, at ang bawat lason na galing sa kalikasan ay may katapat ding lunas na mula rin sa kalikasan. Iyon ang turo ni Lola. Sa loob ng taxi, binuklat niya ang kwaderno ni Lola sa huling pagkakataon. Hinanap niya ang kabanata tungkol sa Universal Antidotes. Mga halamang nagpapalinis ng dugo, nagpapalakas ng atay. Isang sugal. Isang desperadong sugal. Bumuhos ang malakas na ulan pagdating niya sa gate ng mansyon. Tila nakikidalamhati ang langit. Hindi ka pwedeng pumasok. Sigaw ng gwardiya. Kailangan kong makausap si Ginang Montemayor. Emergency ito. Sigaw pabalik ni Elara. Basang-basa na sa ulan. Pero hindi gumalaw ang mga gwardiya.
Sila ay mga pader na bakal. Sa desperasyon, ginawa ni Elara ang hindi niya inaakalang gagawin. Tumakbo siya palayo sa gate, papunta sa gilid ng mataas na pader, ang lugar kung saan niya nakita ang lilang halaman. Isinampa niya ang kanyang mga paa sa mga siwang ng bato, hinila ang sarili pataas gamit ang mga baging na gumagapang sa pader. Ang kanyang mga kuko ay nasugatan, ang kanyang mga braso ay nagasgasan, ngunit hindi niya ininda. Nakarating siya sa tuktok at tumalon. Bumagsak siya sa malambot na damo sa loob. Tumayo siya at tumakbo. Papasok sa mansyon, papasok sa lungga ng mga leon. Binuksan niya ang pinto ng kusina. Ang mga kasambahay ay napanganga sa gulat. Si Manang Celia ay napahawak sa bibig. Nasaan sila? Tanong ni Elara, hingal na hingal. Nasa kwarto ni Sir Liam, sagot ni Manang Celia. Tumakbo si Elara, ang putik mula sa kanyang mga tsinelas ay nag-iiwan ng marka sa puting marmol. Pagbukas niya ng pinto ng silid, ang eksena sa loob ay tila isang litratong huminto sa paggalaw. Nakahiga si Liam, ang mukha ay halos kasing kulay na ng puting kumot. Isang doktor at isang nurse ang abala sa tabi niya. Si Doña Victoria ay nakatayo sa isang sulok. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Isabel ay naroon, umiiyak. At si Tio Miguel, nakatayo sa paanan ng kama, ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagluluksa. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Basang-basa, madumi, at may daladalang apoy sa mga mata. Ano ang ginagawa mo dito? Sigaw ni Doña Victoria, ang gulat ay napalitan ng galit. Guards! Wala siyang sakit! Sigaw pabalik ni Elara. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Nilalason siya. Isang kolektibong paghinga ang narinig. Baliw ka na ba? Sabi ni Isabel. Hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tio Miguel. Hindi ba, Tio Miguel? Sabi ni Elara. Dahan-dahang lumalapit. Ang lupa sa Rizal. Ang pagnanakaw na ibinintang mo kay Lola Rosario. Ang dahan-dahang pagpatay kay Liam para makuha mo ang lahat. Ang maskara ni Miguel ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Inilabas ni Elara ang journal ni Don Enrique. Ibinato niya ito sa kama, sa tabi ni Liam. Ito ang journal ng asawa mo, Ginang. Sabi ni Elara, ang boses ay matatag na ngayon. Basahin mo kung paano niya pinagkatiwalaan ang lola ko. At basahin mo kung paano siya nagduda sa sarili niyang pinsan. Dinampot ni Doña Victoria ang journal. Ang mga kamay ay nanginginig. Binuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga pahina. Nakita ni Elara ang sandaling iyon. Ang sandali kung kailan ang katotohanan ay sumampal sa kanya. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Tumingin siya kay Miguel, hindi na may pagtatanggol, kundi may pagkasuklam at takot. Miguel? Bulong niya. Doon na gumuho ang lahat para kay Miguel. Wala nang daan palabas. Wala nang kasinungalingang masisilungan. Ang kanyang mga mata ay nag-iba. Ang pekeng kabaitan ay nawala. Napalitan ng purong desperasyon ng isang hayop na nasukol. Mabilis siyang gumalaw. Hinila niya si Isabel na pinakamalapit sa kanya. Sa isang iglap, isang maliit at kumikinang na patalim ang lumabas mula sa kanyang bulsa. Isang fruit knife, malamang. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamatulis na sandata sa buong mundo. Itinutok niya ito sa leeg ni Isabel. Huwag kayong lalapit! Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng kabaluan. Ang sigaw ni Miguel ay tila nagpayelo sa oras. Si Isabel, na kanina lang ay puno ng tapang, ngayon ay nanginginig sa takot. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang patalim ay nakadiin sa kanyang leeg. Miguel, bitiwan mo siya! Sigaw ni Doña Victoria. Ang boses ay puno ng takot. Tumahimik ka! Ganti ni Miguel. Ang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid, naghahanap ng daan
para makatakas. Kasalanan niyo itong lahat. Kung hindi lang sana naging ganid ang asawa mo, sa akin dapat ang lahat ng ito. Walang sino man ang nangahas gumalaw. Ang mga gwardiya na pumasok ay natigilan sa may pinto. Ang doktor at nurse ay napaurong sa isang sulok. Si Elara ay nanatiling nakatayo. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Bigla, isang mahinang tunog ang bumasag sa tensyon. Isang ubo. Lahat ng mata ay napalingon sa kama. Si Liam, dahan-dahan, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, itinutulak niya ang sarili paupo. Ang kanyang mga braso ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng paghihirap, ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong apoy. Tiyo, sabi niya, ang boses ay paos at basag. Tama na. Ngumisi si Miguel. Huli na, Liam, para sa ating lahat. Muling umubo si Liam, isang ubo na mas malakas, isang ubo na tila sumasakal sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang kanyang katawan ay nanginig. Sa isang saglit, ang atensyon ng lahat, pati na rin ni Miguel, ay napunta kay Liam. At sa isang saglit na yon, sapat na. Isang maliksing galaw, walang tunog. Ang mga gwardiya, na kanina pa naghihintay ng pagkakataon, ay kumilos na, parang kidlat. Ang isa ay sinunggaban ng braso ni Miguel na may hawak na patalim. Ang isa naman ay yumakap sa kanyang likuran, ibinagsak siya sa sahig. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang patalim sa marmol. Napasigaw si Isabel at napaupo sa sahig, umiiyak. Dinakma ng mga gwardiya si Miguel, na ngayon ay nagwawala at sumisigaw ng mga sumpa. Ngunit ang paningin ni Elara ay naibalik sa kama. Ang ginawang pagsisikap ni Liam ay masyadong mabigat para sa kanyang mahinang katawan. Bumagsak ito pabalik sa mga unan, ang kanyang mga mata ay pumipikit, ang kanyang paghinga ay halos hindi na marinig. Liam! Sigaw ni Doña Victoria, tumatakbo palapit sa anak. Tumakbo rin si Elara. Itinutulak ang lahat ng humaharang sa kanyang daan. Tabi, utos niya sa doktor. Bigyan niyo ako ng espasyo. Hindi na siya naghintay ng pahintulot. Inilabas niya ang mga tuyong dahon at ugat mula sa kanyang bayong. Gamit ang isang baso at ang likod ng isang kutsara, dinurog niya ang mga ito ng buong lakas. Hinaluan niya ito ng kaunting maligamgam na tubig mula sa pitzel. Ang resulta ay isang maitim at mapait na likido. Isang lunas na gawa sa purong kaalaman at desperasyon. Anong ginagawa mo? Tanong ng doktor. Ginagawa ko ang hindi niyo kayang gawin, sagot ni Elara nang hindi tumitingin. Lumuhod si Doña Victoria sa tabi niya. Ang dating matapang at palalong ginang ay wala na. Ang nasa harap ni Elara ngayon ay isang ina na nagmamakaawa. Elara, iha, sabi nito, ang boses ay basag sa pag-iyak. Iligtas mo siya. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Elara. Itinaas niya ang ulo ni Liam. Liam! Bulong niya. Liam, lumaban ka. Dahan-dahan, dumilat ang mga mata ng binata. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit nakita niya si Elara. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit anong mangyari, bulong nito, ang bawat salita ay isang hirap. Mahal kita. Tumulo ang luha ni Elara, ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Mahal din kita, sagot niya. Kaya inumin mo to. Itinapat niya ang baso sa bibig ni Liam. Sa tulong niya, dahan-dahan nitong ininom ang mapait na lunas hanggang sa maubos. Nang matapos, hinalikan ni Elara ang noo ni Liam. Isang halik ng pamamaalam. Tumayo siya. Lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang susunod na gagawin. Humarap siya kay Doña Victoria. Ang galit sa kanyang puso ay wala na. Napalitan ito ng isang malawak at nakakapagod na kalungkutan. Ginawa ko na ang aking magagawa, sabi niya.
Ang boses ay kalmado ngunit pagod. Saan ka pupunta? Tanong ni Doña Victoria. Manatili ka. Umiling si Elara. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa karangyaan, sa mga kasinungalingan, sa sakit. Ang pagpapatawad ay kailangan ng panahon, ginang. Kailangan ko munang paghilumi ng sarili ko. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Walang lumingon. Tinahak niya ang pasilyo kung saan siya kinaladkad, dumaan sa sala kung saan siya hinusgahan, at lumabas sa malaking pinto kung saan siya itinaboy. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang hangin ay malinis at sariwa. Nagpatuloy siya sa paglalakad, palayo sa mansyon, palayo sa isang kabanata ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung mabubuhay si Liam. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya bukas. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang pagiging malaya. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating maingay na eskinita sa tondo ay may bagong hiyas. Isang maliit na hardin ang namumukadkad sa isang dating bakanteng lote. May mga tanim na yerba buena, tanglad, sambong, at marami pang ibang halamang gamot. Sa gitna nito, isang maliit na kubo na gawa sa kawayan ang nakatayo. At sa harapan, isang simpleng karatula na gawa sa kamay ang nakasulat, Rosario Cruz Healing Garden. Sa loob, abala si Elara. Hindi na siya ang babaeng puno ng takot na tumapak sa mansyon ng mga Montemayor. Ang kanyang mga mata ay panatag. Ang kanyang mga ngiti ay totoo. Ang kanyang mga kamay, na dati nanginginig, ay puno na ng kumpiyansa habang nagtitimbang ng mga tuyong dahon para sa isang matandang inuubo. Natagpuan niya ang kanyang kapayapaan. Hindi niya tinanggap ang anumang pera mula sa mga Montemayor. Sa halip, ginamit niya ang kaunting naipon at tulong mula sa komunidad para itayo ang hardin, isang lugar na hindi lang nagpapagaling ng katawan, kundi pati na rin ng kaluluwa. Pagkatapos niyang asikasuhin ang huling pasyente, lumabas siya para diligan ang mga halaman. Ang araw ay pababa na, nag-iiwan ng ginintuang kulay sa kalangitan. Magandang hapon po. Isang boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Isang boses na pamilyar. Isang boses na minsan niyang inakalang hindi na niya muling maririnig. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may maliit na gate ng hardin si Liam. Hindi na siya ang lalaking nakaratay sa kama. Hindi na rin siya ang makisig na tagapagmana na nakikita sa mga magasin. Ang lalaking nasa harap niya ay payat pa rin, ngunit malakas na. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at pantalon, hindi isang mamahaling suit. At sa kanyang mga mata, wala na ang anino ng sakit. Ang naroon ay ang parehong titig na ibinigay nito sa kanya sa madilim na silid. Isang titig ng paghanga, ng respeto at ng pag-ibig. Nabitawan ni Elara ang hawak niyang pandilig. Liam, ngumiti ito. Isang nangiting totoo at walang bigat. Gumaling ako, sabi niya, dahil sa'yo. Hindi alam ni Elara ang sasabihin. Napakaraming tanong, napakaraming emosyon. Ang mommy! Nagpatuloy si Liam. Nagsisisi siya. Araw-araw. Si Isabel, umalis na. Pumunta sa ibang bansa. Si Tio Miguel nakakulong na. Tumangulang si Elara. Naglakad si Liam papasok sa hardin. Bawat hakbang niya ay maingat. Tila nagbibigay galang sa sagradong lugar. Huminto siya sa harap ni Elara. Hindi ako naparito para hingin na bumalik ka, sabi niya. Ang boses ay seryoso. Hindi rin ako naparito para mag-alok ng pera o kahit anong yaman. Itinuro niya ang pandilig na nahulog sa lupa. Naparito ako para magtanong, kung pwede ba akong tumulong magdilig? Tumingin si Elara sa kanya, sa kanyang mga mata na puno ng sinseridad. At doon niya nakita ang sagot sa lahat ng kanyang tanong. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita na binibigkas. Ito ay isang hardin na dahan-dahang dinidiligan, araw-araw.
hanggang sa ang mga sugat ng nakaraan ay maging lupa kung saan tutubo ang isang bagong simula. Dinampot niya ang pandilig. Inabot niya ito kay Liam. Ang kanilang mga kamay ay muling nagdampi. Hindi na ito ang mainit na kamay ng isang may sakit. Hindi na rin ito ang nanginginig na kamay ng isang tagapag-alaga. Ito ay ang mga kamay ng 2 taong nakahanap ng lunas sa sakit, sa kasinungalingan at sa pag-iisa. Handa akong maghintay, Elara, bulong ni Liam, kahit gaano katagal. Tumingala si Elara at sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng hardin na ipinangalan sa kanyang lola, ngumiti siya. Isang ngiting buo, isang ngiting malaya, isang naman ngiting puno ng pag-asa. At doon, sa hardin ng paghilom, nagsimula ang kanilang tunay na kwento. At dito po nagtatapos ang ating paglalakbay. Maraming salamat, mga minamahal naming taga-subaybay, sa pananatili ninyo hanggang sa huli. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitago na may mga sandaling pati ako ay nasasaktan. Lalo na sa eksenang si Elara ay pinaratangan at sinampal. Tila ba bawat salitang isinusulat ko ay isang tunay na sugat. Ang kwentong ito ay isang paalala na marami sa atin ang may sariling hardin na kailangang alagaan. Mga sugat mula sa nakaraan, mga pangarap na tinabunan ng takot. Ipinakita sa atin ni Elara at Liam na ang tunay na lunas ay hindi laging madali. Minsan, ito ay kasing pait ng gamot. Ngunit ito rin ang nagbibigay ng tunay na paggaling, na ang pag-ibig ay isang munting butil ng pag-asa na kayang tumubo kahit sa pinakamatigas na lupa. At ang pagpapatawad ay ang araw na nagbibigay buhay sa lahat. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo, kung ikaw si Elara, sa kabila ng lahat ng sakit at kasinungalingan, sa tingin mo ba, kaya mo ring buksan ang iyong puso sa pagpapatawad? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang tibok ng inyong mga puso. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyo, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share at mag-subscribe para sa mga susunod pang paglalakbay. Ang hardin ng mga lihim. Ang kwentong ito ay handog ng Soul Tales. Mula sa aking puso, nagpapaalam, Liala.